Alam nyo ba mga ka-VBS, huminga tayo ng malalim mga ka-VBS dahil ang kwentong ito, alam kong napanood nyo na rin. Alam kong kilala nyo rin siya, pero ang kwento sa likod ng sikat na Netflix series na Inventing Anna ay may mas nakakalula sa inakala natin. Isipin mo to ka-VBS, paano ka makakakuha ng mga bagay na worth 400 million US dollars gamit lang ang magandang damit at lakas ng loob? Confident, di ba? So, may isang babae na nakagawa niya. Lumapit siya sa pinakamayayamang tao sa New York at sinabi niya na, "Anak ako ng isang German oil tycoon at may 60 million US dollars na trust fund ako na nakahold at kailangan ko ng 25 million US dollars para magtayo ng private art club." Ang pangalan niya, Anna Delvey, o mas kilala sa totoong pangalan na Anna Sorokin. Siya ang ultimate na fake heiress, ang babaeng nagpakita na sa Amerika. Mas madaling manloko kung mukha kang mayaman, di ba? So, grab a snack mga ka-VVS dahil ang kwentong ito ay sobrang wild. Okay, let's set the stage mga ka-VVS. So, nangyari ito sa New York City, ang capital ng high society. At madaling maniwala. So, sino ba talaga si Anna Sorokin? Sa totoo lang, siya ay anak ng isang Russian truck driver. Hindi siya rich, hindi siya heiress, pero pagdating niya sa New York, naging si Anna Delvey siya. Ang modus operandi niya ay simple lang, act the part. Nakasuot siya ng mga designer clothes, nagpapabook siya ng private jets. Kapag may kailangan magbayad, bigla niyang sasabihin na, "Oh, sorry, my cards are not working. Can you cover it? I'll wire you the money later." And naniniwala sila. Pero mga ka-VBS, hindi lang siya naglulustay ng pera. May sistema siya. Gumawa siya ng illusion. Kapag pumapasok siya sa exclusive events, may kasama siyang parang personal staff, mga stylists, trainers, at concierge. Alam niyo ba na gumawa rin siya ng fake contact na parang financial manager niya sa Europe? Ang pangalan, si Peter W. Hennick. Wala namang Peter W. Hennick. Nagsisimula pa lang ng scams, pero may fake office na siya, di ba? At ang diskarte niya sa mga socialite, kapag may mahal siyang binili, sigurado siyang may nakakakita. Parang naglalakad lang siya sa lobby at nagpapadeliver ng thousands of dollars na halaga ng Prada at Balenciaga para lang ma-impress ang mga staff. Ang daming red flags. Pero dahil mukha siyang mayaman, pinayagan siyang mag-exist sa mundo nila. Isa sa major targets niya ay ang mga mamahaling hotel. Tumira siya dyan ng ilang buwan. Wala siyang binayaran. Imagine mo, free rent sa pinakamamahaling lugar sa mundo. Ang big goal niya ay ang art foundation niya. Kailangan niya ng 25 million US dollars loan kaya lumapit siya sa mga malalaking bangko. Nagpakita siya ng mga fake bank statements na may 60 million US dollar daw siyang trust fund sa Switzerland. Ngayon, ito ang pinaka-intense na bahagi. Noong 2016, talagang seryoso siyang kumuha ng 25 million US dollars loan sa City National Bank. Hindi lang siya nagpadala ng documents talagang pumunta siya sa meeting, dala ang fake bank statements at ang galing niyang mag-explain. Sabi niya, nadali lang daw ang 60 million US dollars inheritance niya dahil sa complex European inheritance law. O di ba? May legal pa siyang nalalaman. So sa totoo lang, muntik na siyang magtagumpay. Ang City National Bank ay handa nang magbigay ng 100,000 US dollars credit line para lang ma-finance niya ang legal fees niya habang inaayos pa ang inheritance niya. Imagine mo mga ka-VBS, muntik nang magbigay ng bangko ng 5.5 million pesos sa isang taon, ang proof of funds ay nasa Photoshop lang. Pero, ang bangko lang ang nakapansin sa discrepancy sa Swift code at sa mga documents niya, kaya hindi natuloy ang loan. Pero, ito na naman ulit tayo sa pero, ang Fortress Investment Group, sila ang kinuha niyang target.
So, mas sophisticated at mas exclusive na investment firm. Grabe ang lakas talaga ng loob niya. Hindi lang siya nanloko ng kaibigan, nanloko siya ng Wall Street. So, paano nakumbinsi ni Anna ang mga highly trained na financial experts? Ito yung mga theory ko, dalawa lang naman. So, theory number one, nag-drop lang siya ng mga powerful names. And then, theory number two, magaling lang siya mag-delay. Actually, medyo mind-boggling sa akin yung bank's case o bank scenario. Parang seryoso, nag-abala kang gumawa ng mga fake na bank statements at documents and you even go doon sa meeting pero hindi mo kinuha yung $25 million loan. And also the fact na nangungutang na nga siya, I don't know for what reason talaga, pero naka-private jet ka pa rin. So grabe lang ang audacity. And i-share ko lang sa inyo, ang biggest victim niya is actually si Rachel Deloach Williams. So dinala niya si Rachel sa trip sa Marrakesh. Ang bill, $62,000. At sino ang nagbayad? Malamang hindi si Anna, di ba? And kundi si Rachel. Pero alam mo ka-VBS, ang pinaka nakakainis na detail para sa akin is yung attitude niya. Sobrang brat. May witness na nagsabi na nag-demand siya ng private plane para lang dalhin ang personal trainer niya. Para saan? Sus mio, para lang mag-squat siya ng tama? My dear, not that way, not that way. At yung tip, kapag may waiter o hotel staff na nag-service sa kanya, minsan binibigyan niya ng $100 bill or check. Pero walang pirma at sasabihin niya, "Don't worry darling, I'm a good tipper." Good tipper. What the heck? 'Di ba? So sobrang feeling entitled siya. Pinakita niya sa New York, hindi importante kung sino ka. Ang importante, sino ang pinapaniwala mo na ikaw. Sa huli mga ka-BBS, ang karma niya ay gumana. Hinuli siya noong 2017 at nakonvict siya sa multiple counts ng grand larceny at theft of services. At alam niyo ba ang kanyang last act ng audacity? Sa mismong courtroom. Napaka-fashionista. Ang court appearance niya ay naging parang fashion show. So, nag-hire siya ng stylist para lang mag-plan ng mga outfits niya para sa mga hearings. Think of that mga ka-BBS. Dahil alam niya, lahat ng media ay nakatutok sa kanya. Ang guilty verdict niya parang catwalk lang. Sobrang level up na scammer. Pero, ito ang ultimate plot twist. Paglabas niya, may Netflix series na inspiration sa kanya. Merong nakaabang at alam niyo kung magkano kinita niya? Kumita siya ng $320,000 sa pagbebenta ng rights sa kanyang kwento. Kaya, ito ang final compelling theory ko mga ka-BBS. Hindi siya natalo. Naging famous pa siya. Naging brand pa siya. At kumita siya sa kasalanan niya. Ang scam niya, hindi lang financial. Ito ay social cultural. Pinakita niya na sa social media era, ang attention ay mas valuable pa sa totoong pera. Ang $400 million na fraud niya ay naging career niya. Kaya mga ka-VBS, ano sa tingin ninyo? Si Anna Delvey ba ay isang genius con artist na naunawaan ng social media culture o isa lang siyang spoiled brat na nakachamba? Gusto kong makita ang inyong mga best analysis sa comments, so don't forget to write it up at our comment section. And i-google nyo ang interview niya at i-research nyo rin ang tungkol sa mga victims niya. And then, usap tayo ulit. Hanggang sa muli mga ka-BBS, paalam!